Magandang araw mga bata! Ngayon, meron na naman tayong bagong aralin. Handa na ba kayong malaman kung ano ito? Ito ay pinamagatang populasyon ng mga pamayanan sa sariling lungsod. Handa na ba kayong makinig sa aralin natin ngayon? At handa na ba kayong matuto? Bago ang lahat mga bata, atin munang kilalanin kung sino-sino nga ba ang ating mga guro sa aralin ngayon. Handa na ba kayong makilala sila? Sila ay sina Binibining Cristina Gilbuena, Binibining Elleraine Kilario, Binibining Mary Faith Pacaldo, Binibining Rhea Ann Saldua, Binibining Karil Ivy Alivio, Binibining Joyce Jane Bardon, at si Binibining Rhea May Encontro. Mga bata, maging handa at alisto sa aralin ngayon. Tara na, atin ang simulan. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig at matuto sa ating aralin ngayon? Mabuti naman, pero bago yan dapat muna tayo ay manalangin at humingi ng gabay sa may kapal. Ngayon, kailangan ko ng isang estudyante upang mamuno sa panalangin. Okay, Joyce Jane? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang araw mga bata. Kumusta naman kayo? Pwede ko bang makita ang iyong nararamdaman sa inyong mukha? Kung kayo ay masaya, ipakita ang napakagandang ngiti. At kung kayo na ay malungkot, ipakita nyo naman na malungkot kayo. O pag nagagalit, ipakita nyo kung kayo ay nagagalit. Oh, ang nakikita ko ay kayong lahat ay napakasaya. Alam ko kayo din ay naggagalak dahil meron naman tayong tatalakaying bagong aralin. Kaya gusto kong makita ang inyong mga ngiti hanggang sa dulo ng ating klase. Okay? Dahil pag ang batang masaya, madaling natututo. Ngayon naman ay pupunta na tayo, titingnan natin kung sino ang lumiban sa klase. Meron bang lumiban sa klase? Mabuti naman, yan ang nagpapasaya sa guro, ang walang lumiban sa klase. Palakpakan natin ang ating sarili dahil walang lumiban sa klase. Ngayon naman, ating tatalakayin muna ang ating mga patakaran sa silid-aralan. Unang-una, dapat tayo ay rumispeto sa lahat. Kung ako ay nagsasalita dito, dapat kayo ay nakikinig. Dapat walang nagsasalita sa inyo. Dapat lahat kayo nakikinig upang kayo ay matuto. Dapat marunong tayong rumispeto sa ating kapwa-tao. Ngayon, sa pangalawa naman ay makinig sa guro pag nagsasalita. Kagaya ngayon, ako ay nagsasalita. Nakikinig ba kayo? Mabuti naman. Dapat ganyan din kayo sa ating diskusyon. Makikinig kayo sa aking mga sinasabi. Okay, palakpakan natin ang ating sarili dahil tayo ay sumusunod sa guro. Pangatlo naman ay dapat kayong sumagot kung ang guro ay may tinatanong o dapat kayong makisama sa gawain sa ating aralin ngayon. Mabuti naman at alam nyo na yan, di ba? Pag gusto nyong sumagot, pwede nyong itaas ang inyong kamay at isabi kung ano ang gusto nyong sabihin. Okay? Dahil makikinig naman din ako. Okay. Ngayon, ang pang-apat ay dapat malinis ang inyong kapaligiran. Dahil alam nyo naman, ngayon, marami ng sakit. Dapat natin panatilihing malinis ang ating silid-aralan. Dahil dito tayo natututo. Okay. Kung meron kayong nakikitang mga basura, pwede nyong kunin at ilagay sa ating trash can. Okay. Mabuti naman. At ngayon, alam nyo na ang ating mga patakaran sa ating silid-aralan. Dapat ito ay masunod. Okay? Ito ba ay klaro sa inyo mga bata? Mabuti naman at palakpakan natin ang ating sarili dahil nakikinig tayo. Ngayon,
pupunta na tayo sa ating palaro. Bago tayo pumunta sa ating diskusyon, meron tayong palaro. Dito makikita nyo, meron tayong dalawang picture. Yung isa is merong dalawang larawan na nagpapakita ng populasyon. At yung isa naman ay yung bar graph. Ngayon, ang gagawin natin ay ating titignan kung saan ba nararapat ang populasyon A at populasyon B sa bar graph. So, nakikita nyo dito sa ating bar graph, merong dalawang lalawigan, lalawigan A at lalawigan 2. So, makikita natin sa bar graph, merong maliit na populasyon, meron ding malaking populasyon. Ngayon, sa tingin nyo, saan nga ba ang maliit na populasyon? Lalawigan A or lalawigan B? Okay, very good. At yung lalawigan B naman, okay, makikita natin sa ating bar graph na meron itong malaking populasyon. Very good. Ngayon, alam nyo na at meron pa tayong mas masayang gagawin sa susunod natin na tatalakayin. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Ano ang inyong nakikitang pagkakaiba sa dalawang larawan na ito? Tama, ang larawan na nasa kanan ay may maraming bahay habang ang larawan na nasa kaliwa ay may kakaunti o iilan lamang ang bahay. Sa paglipas ng panahon, maraming pinagbago ang ating rehiyon. Isa na dito ang pagbabago ng bilang ng populasyon sa iba't ibang barangay. Upang mailahad o maipakita ng maayos ang mga datos, maaari nating gamitin ang bar graph. Ano kaya ang ibig sabihin ng bar graph? Ano ang dulot at kaugnayan nito sa pagpapakita ng datos ng populasyon sa ating rehiyon? Ang paksa na ating pag-aaralan ay tungkol sa populasyon ng pamayanan sa sariling lungsod. Una nating tatalakayin kung ano ang ibig sabihin ng populasyon. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar o pook. Ang mga larawan na inyong nakikita na nakapaskil sa pisara ay halimbawa ng malaking populasyon at ang larawan na nasa kanan ay ang larawan na aking ipinakita sa inyo kanina na may maraming bahay ay halimbawa rin ng malaking populasyon. Itong mga larawan naman na inyong nakikita sa pisara ay halimbawa ng may maliit na populasyon at ang larawan na nasa kanan ay larawan na akiring ipinakita sa inyo kanina na may kakaunti o iilan lamang ang bahay ay halimbawa rin ng may maliit na populasyon. Ngayon na alam nyo na kung ano ang populasyon at ang itsura ng malaki at maliit na populasyon, dadako na tayo kung ano ang ibig sabihin ng bar graph. Ang bar graph ay isang uri ng graph na nagpapakita ng dami ng mga tao sa iba't ibang pamayanan at ito ay ginagamit sa paghahambing o pagpapakita ng kalakaran ng sukat. Itong dalawang larawan na nasa pisara ay mga halimbawa ng bar graph. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Mary Faith Pacaldo. Maaari niyo akong tawaging Binibining Faith. Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin, bigyan niyo muna ako ng isang malakas na palakpak upang aking malaman na kayo ay nakikinig pa sa akin. Hindi ko kayo marinig mga bata. Ulitin ko, bigyan niyo ulit ako ng isang malakas na palakpak. Ganyan mga bata, mabuti. Ngayon, dahil alam ko na kayo ay nakikinig pa sa akin, dumako na tayo sa ating aralin. Alam niyo na ang ibig sabihin ng populasyon at ang bar graph, hindi ba mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, upang mas lumawak ay ninyong kaalaman tungkol sa populasyon at sa bar graph, magbibigay ulit ako ng isang halimbawa ng datos ng mga barangay sa saan kayang lugar ito?
sa Cordova, Cebu City. Ngayon mga bata, ang Cordova ay mayroong 13 barangays. Ilan ang barangay ng Cordova mga bata? Magaling! Tama kayo! 13 barangays. Sa taong 2020 mga bata, ito ang estado ng populasyon ng bawat barangay sa Cordova. Alamin natin kung ano ang pinakamataas at ang pinakamababa. At gamit ang bar graph. Magaling mga bata. Ngayon, dumako tayo sa unang barangay. Ang Barangay Alegria. Magaling. Ang Barangay Alegria mga bata ay mayroong 4,461 na populasyon. Ilan ang populasyon ng Barangay Alegria mga bata? Magaling! Ang pangalawang barangay ay ang Barangay Bangbang. Ang Barangay Bangbang mga bata ay mayroong 6,554. Ilan ang populasyon ng Barangay Bangbang mga bata? Mahusay! Ang pangatlong barangay ay ang Barangay Buagsong. Ang Barangay Buagsong mga bata ay mayroong 5,733 na populasyon. Ilan ang populasyon ng Barangay Buagsong mga bata? Magaling! Ang pang-apat na barangay ay ang Barangay Katarman. Ang Barangay Katarman ay mayroong 5,844. Ilan ang populasyon ng Barangay Katarman mga bata? Mahusay mga bata! Ang panglimang barangay ay ang Barangay Cogon. Ang Barangay Cogon mga bata ay mayroong 2,914 na populasyon. Ilan ang populasyon ng Barangay Cogon mga bata? Magaling! At bago tayo dumako, bigyan niyo muna ako ng 3 palakpak kung kayo ay nakikinig pa sa akin. Magaling mga bata at tayo'y dumako na at ipagpapatuloy ang ating aralin. Ang ika-6 na barangay ay ang Barangay Dapitan. Ang Barangay Dapitan mga bata ay mayroong 3,386. Ilan ang populasyon ng Barangay Dapitan mga bata? Magaling! Ang pang-7 ay ang Barangay Dayas. Magaling mga bata. Ang Barangay Dayas ay mayroong 4,872. Ilan ang populasyon ng Barangay Dayas mga bata? Magaling! Ang pang-8 ay ang Barangay Gabi. Ang Barangay Gabi mga bata ay mayroong 6,140 populasyon. Ilan ang populasyon ng Barangay Gabi mga bata? Mahusay! Ang pang-9 na barangay sa Cordova ay ang Barangay Hilutungan. Ang Barangay Hilutungan ay mayroong 1,606 na populasyon. Ilan ang populasyon ng Barangay Hilutungan mga bata? Magaling! At ang pang-10 na barangay ay ang Barangay Ibabaw. Ang Barangay Ibabaw mga bata ay mayroong 10,227 na populasyon. Ilan ang populasyon ng Barangay Ibabaw mga bata? Magaling mga bata, mahusay. At ang pang-11 na barangay ay ang Barangay Pilipog. Ang Barangay Pilipog mga bata ay mayroong 4,660. Ilan ang populasyon ng Barangay Pilipog mga bata? Mahusay! At ang pang-12 barangay ay ang Barangay Poblasyon. Ang Barangay Poblasyon mga bata ay mayroong 10,163 na populasyon. Ilan ang populasyon ng Barangay Poblasyon mga bata? Mahusay mga bata. At ang panghuli na barangay ay ang Barangay San Miguel. Mahusay, magaling mga bata.
Ang Barangay San Miguel ay mayroong 4,015. Ilan ang populasyon ng Barangay San Miguel, mga bata? Mahusay, mga bata. At ngayon, kung ating ipag-iisa-isa ang mga populasyon ng bawat barangay, kung atong ibubuo, meron itong kabuuan na 70,500 at 75 na populasyon sa Cordova, Cebu City. Ngayon, mga bata, alam niyo na ba kung ano ang pinakamadami na populasyon hanggang sa pinakamaliit na populasyon? Ating alamin gamit ang bar graph. Ngayon, mga bata, inyo nang makikita ang bar graph ng populasyon ng bawat barangay sa Cordova, Cebu City. Ngayon, atin nang maihahambing ang bawat populasyon ng bawat barangay, hindi ba? Magaling! Ngayon, ating alamin kung ano nga ba ang pinakamataas na populasyon ng barangay sa Cordova. Ano, mga bata, sa inyo nakikita? Mahusay ang barangay Ibabaw. Magaling, mga bata. At ang pinakamaliit naman na populasyon ay ang barangay Hilutungan. Magaling, mga bata. At dahil dyan, bigyan natin ang ating sarili ng isang masigabong palakpakan. Magaling, mga bata. Ako'y natutuwa na kayo ay maraming natutunan sa araw na ito. At maraming salamat. Magandang araw, mga bata. Ako nga pala si Binibining Rayan. Maaari niyo kong tawagin bilang Binibining Ann. Ngayon tapos na tayo sa ating diskusyon ay meron lamang akong 3 katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo sa ating katanungan? Kung handa na kayo ay bigyan niyo ako ng isang fireworks clap. 1, 2, 3, push. 1, 2, 3, push. 1, 2, 3, push, push, push. Okay, very good. Ngayon, ang unang katanungan ay, bakit kaya iba-iba ang bilang ng mga populasyon sa bawat barangay? Yes, Mark? Tama. Ang bilang ng populasyon sa isang barangay ay nakadepende sa lawak ng lupain mayroon ito. Kung malaki ang lawak ng lupain sa isang barangay, ay malaki rin ang kanilang populasyon. At kung maliit naman, ay maliit rin ang kanilang populasyon. Okay. Ngayon, pupunta naman tayo sa ikalawang katanungan. Ang ikalawang katanungan ay, ano ang kahalagahan ng paggamit ng bar graph sa pagtukoy sa populasyon ng bawat barangay? Yes, Jane? Tama. Meron pa bang ibang sagot? Mariel? Tama rin. Mahalaga ang paggamit ng bar graph sapagkat nakatutulong ang mga ito upang madaling maunawaan at nagagawang payak ang datos ng bilang ng populasyon sa isang lugar. Ngayon, sa panghuling katanungan ay, handa na ba kayo? Okay, ang huling katanungan ay bakit kaya ginagamitan ng bar graph ang paglalahad ng populasyon sa bawat barangay? May ideya pa kayo? Wala? Okay, so ang paglalahad ng populasyon sa bawat barangay ay ginagamitan ng bar graph upang maihahambing ang pagkakaiba o pagkakapareho sa bilang ng populasyon sa bawat barangay. At mas madaling maunawaan rin natin ang datos ng populasyon sa pamamagitan ng paggamit ng bar graph. Naintindihan ba, mga bata? Hindi ko kayo marinig. Okay, so dito na nagtatapos ang ating katanungan. Naway meron kayong natutunan at naunawaan sa ating diskusyon. Maraming salamat! Ngayon, mga bata, tatanungin ko kayo upang malaman ko kung nakikinig ba kayo ng maayos sa ating talakayan at kung naintindihan ba ninyo ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Magaling! Para sa unang katanungan,
Ano ang populasyon? Yes, John? Magaling! Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga taong naninirahan sa isang pook o lugar. Yes, Maria? Magaling! Mayroong malaki at maliit na populasyon. Ngayon, para sa pangalawang katanungan, ito ay tumutukoy sa graph na nagpapakita ng dami ng tao sa iba't ibang pamayanan. Ano ang tawag sa graph na ito? Yes, Colleen? Magaling! Ito ay tinatawag nating bar graph. Ang bar graph ay tumutukoy sa graph na ginagamit sa pagpapakita at paghahambing ng kalakaran ng sukat. Magaling mga bata! Kayo nga ay nakinig sa ating talakayan at naintindihan ang aralin ngayong araw. Magandang araw mga bata, ako pala si Binibining Alivio at ngayon dadako tayo sa panapos na gawain. Ano nga ba ang gagawin natin dito? So una ay pagpapangkatin ko kayo o hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Pagkatapos ay makakatanggap ang bawat grupo ng papel na naglalaman ng datos ng populasyon ng ilang pamayanan sa Barangay Konsolasyon at pag-aralan ang mga datos na inyong makikita. Pagkatapos ng pagsusuri, ang bawat grupo ay dapat na gumawa ng isang bar graph na nagpapakita ng mga datos ng populasyon. Ang x-axis ng isang bar graph ay maaaring magpresenta sa mga pamayanan sa Barangay Konsolasyon, habang ang y-axis ay maaaring magpresenta sa bilang ng populasyon. Siguraduhin na malinaw at maayos ang pagkakagawa ng inyong bar graph. Maaaring gumamit kayo ng iba't ibang kulay o hugis ng mga bar graph upang maipakita ang pagkakaiba sa mga populasyon. At pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pagtatalakayan sa klase kung saan ipapakita at ipapaliwanag ng bawat grupo ang mga datos na inilagay sa nagawang bar graph. Maliwanag ba? Magaling! At dahil dyan, ibibigay ko ang rubrics para sa inyong gagawin ngayong araw. Kasi sa paggawa at presenta ng isang bar graph, mahalaga na maunawaan ang bawat rubric na ibinigay o ibibigay at bibigyan ng porsyento sa inyong marka. So, ang presentasyon ay may 40%. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano mo ipinapakita ang iyong bar graph. Dapat itong malinaw, maayos, at professional tignan. Pangalawa, ang nilalaman. Ang nilalaman ay may 30%. Ito ay tumutukoy sa kung gaano kahalaga at kakumpleto ang impormasyon na makikita sa iyong bar graph. Dapat itong may tamang datos at kaalaman na nais na inyong iparating. Ang pangatlo ay ang organisasyon. So, sa organisasyon, mayroon itong 25%. Ito ay naglalarawan kung gaano kaayos or kung gaano maayos at sistema ang pagkakalakap or ang pagkakalat ng impormasyon sa inyong bar graph. Dapat itong may maayos na pagkasunod-sunod at pagkalagay ng bawat elemento. At ang panghuli naman ay ang kabuuang epekto na may 5%. Ito ay tumutukoy sa kabuuan ng pagkakabuo at kahalagahan ng iyong bar graph. Dapat itong magbigay ng positibong epekto o impresyon sa mga taong makakakita nito. So sa pag-unawa sa bawat aspeto ng rubrics na ito, maggagawa mong maayos at may presenta ng maayos ang iyong bar. Naintindihan ba? Magaling! Ngayon, meron akong isang katanungan. Ano nga ba ang mahalagang aral na dapat ninyong isabuhay batay sa mga natutunan mo mula sa ginawang aktibidad? Yes? Tama! Sa paggawa ng bar graph at pagpresenta nito sa bawat grupo,
Isang mahalagang aral na dapat isabuhay ay ang kahalagahan ng pagiging malinaw at organisado sa pagpapahayag ng impormasyon. Sa pamamagitan ng maayos na pagkakalahad at pagkasunod-sunod ng datos sa iyong bar graph, mas madaling may parating ang mensahe at makatulong sa iba na maunawaan ang impormasyon na iyong ibinabahagi. Sa pagkakataong ito mga bata, nais ko kayong kumuha ng isang buong papel para sa ating pagtataya. Handa na ba? Magaling! Ngayon, pakibasa ang panuto na nasa harap. Magaling! Ang kailangan niyo lamang gawin ay sagutin ang mga tanong na aking inihanda batay sa mga datos na inyong nakikita dito sa harap. Mayroon lamang 10 katanungan at bibigyan ko kayo ng 20 minuto upang sagutin ang mga ito. Pagkatapos ng 20 minuto, iwawasto natin ang inyong mga sagot. Maliwanag ba? Magaling! Ngayon, simulan niyo na ang pagsagot sa ating pagtataya. Tapos na ba ang lahat? Magaling! Ngayon, tingnan natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan sa ating mga tanong. Pakibasa ang unang tanong. Ano kaya ang tamang sagot para sa unang katanungan? Yes, Mark? Magaling! Para sa pangalawang tanong, pakibasa. Yes? Magaling. Para sa pangatlong tanong, yes, Maria? Magaling. Para sa pang-apat na tanong, ano kaya ang tamang sagot? Magaling. Para sa pang-limang tanong, sabay-sabay mong basahin. Yes, May? Tama. Para sa pang-anim na tanong, para sa pang-pitong tanong, magaling. Ngayon, para sa panghuling tanong, ano ang tamang sagot dito? Yes? Magaling. Ngayon, pakibilang ang inyong mga score. Magaling mga bata! Marami sa inyo ang nakapasa sa ating pagtataya. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating takdang aralin. Para sa ating takdang aralin ay gamit ang mga datos na nasa pisara ay gumawa ng isang bar graph. Alam niyo ba kung ano ang bar graph mga bata? Mahusay at alam niyong lahat kung ano ang bar graph. So, gamit ang bar graph ay paghahambingin ninyo ang mga barangay ayon sa populasyon at ilagay ito sa isang 1/4 illustration board. Uulitin ko, ilagay ito sa isang 1/4 illustration board. Nakuha ba mga bata? Mahusay. Sana'y may natutunan kayo sa ating aralin na ito. Yun lamang at maraming salamat at mag-ingat kayong lahat sa inyong pag-uwi.